Alright mga tol, tara pag-usapan naman natin ngayon itong ilan sa mga sinabi o pahayag po ng mga personalidad dito po sa naganap na rally po ng mga INC, no? Sa isang video nga po natin, sinabi natin kanina, hindi pa tayo makapagbigay ng opinion kung ano ba, kung tama ba o ano ba sa tingin natin yung patungkol o ano masasabi natin sa mga sinabi, pahayag po ni Marcoleta at ng iba pa, kung ito ba ay nagpapakita ng isang mapayapang aktibidad, isang paglaban sa katwiran, sa kapayapaan, o isang pagsuporta, pagiging bias, no? Pagkakaroon ng isang side lamang, no? Yan lahat po yan pag-uusapan natin. Papanoorin po natin yung ilang bahagi po dito sa live po yata to kanina, no? Stream, tama, naka-live po to kanina sa official na channel po, isang channel po ng INC, News and Update. Sabi nga nila nag-turn off daw ng comment dito, no? Ngayon ko lang nakita na mukhang naka-turn off nga din po yata talaga yung comment. So hindi ko alam kung kailangan mo mag-subscribe or ano man para makapag-comment or talaga nakasarado po ngayon. Anyway, yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito. Hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. Tara, umpisahan na natin to. So yun nga mga tol, medyo ini-skip ko na lang po dito, no? Marami pang mga kaganapan, mga iba't ibang mga pinakita po dito sa live, no? Pero parang dito ko sa banda dulo nakita na may mga tumatayo, nagsasalita na. Kasi bago po yun mag-uwian, may mga kaunting mga iilan na personalidad na nagsalita po bago po matapos yung kanilang rally. Okay? So ito, may nagsasalita pong isa dito. Hindi ko kilala kung siya ba ay may parte rin sa gobyerno or tumatakbo ano man. Pero ang pinaka-focus po natin sa video po na ito, yung titignan po natin kung ano yung sinabi po ni Marcoleta. Kasi isa po si Marcoleta sa kumakandidato, tumatakbo rin sa posisyon sa gobyerno ang alam ko, ha, 'di ba? So mahalaga po 'yan para dun sa mga nakakita po, nakakarinig po ng ating mga video. Dun po sa mga, especially dun sa mga botante, kung ito ba'y dapat suportahan, ito bang mga ginawa maging sa rally nila ay tama na dapat. Play po natin muna, play. Uudyok sila ng back natin para buo. Yan. Okay, yan, play natin. Kaya tayo ay nagkakaisa ng pananawagan sa mga namumuno sa pamahalaan na huwag sana nilang payagang mangyari ang gayon sa atin. Meron pong kasabihan na united we stand, divided we fall. Tayong naririto, tinututulan po natin at hanggat sa makakaya natin, ayon sa ating makakaya, ay huwag nating payagan ang divided we fall. Okay guys, pause muna natin dito sa part na to. Sabi dyan, pag magkakasama, makakatayo tayo, pagkawatak-watak, babagsak tayo. Pero para sa akin po, ito po depende kung ano yung pinaglalaban mo, 'di ba? Talaga naman magkakasama kayo, pero mali. How can you say na you're standing right? Tama ba? Grammar ko. Okay. So, kailangan i-stand ka, magkakaisa ka. Siyempre tama pa rin. So, dinagdag ko lang din po yun, no, sa sinasabi niya. So, hindi ko po kilala kung sino po si kuya na nagsasalita po dito. Pero, kumbaga nag-add lang din ako ng opinion ko, info. Kailangan po yan sa paggawa ng content, diba? Kailangan nag-add tayo ng value sa pinapanood natin. Baka sabihin ano lang tayo,
tawag dito, yung tinatawag kasi nila na ginagatasan yung ibang video content, no, para kumita. Hindi tayo po ganun, no. Naglalagay po tayo ng komento po natin at according sa kanyang sinasabi ay together we stand, pero nagdagdag po ako, together we stand, pero dapat ang pinaglalaban po tama, no. So play natin ng kasunod pa ang kanyang mga sinabi, pakinggan po natin. Tandaan po natin, mga kababayan, kapag ka nagtalo-talo ang mga nasa pamahalaan, ang apektado ay taong bayan. Kapag ka magulo ang bansa, ang mga mamamayan ang kawawa. Dagdag ko lang din, okay dadagdag pa tayo So, tama po yun ng mga sinasabi po niya as of now, no, dito sa part po na to, na sinasabi, kawawa ang mga mamamayan kapag magulo ang gobyerno po natin. Kaya nga dapat talaga maging mapagpayapa po tayo, no? Nakasulat din naman po yun sa Bible. Okay? So, tama po yun, payapa. Pero, paano nila ito ina-apply, no? Maging dito sa rally, paano po ang kanilang mga mensahe na ibibigay. So ayan po. So hanggang ngayon po ay okay po naman po yan, no? Wala naman kasi yung iba pag narinig po nila na INC kontra na kagad sila. So, sa atin, no, tignan muna natin baka naman may tamang sinasabi. At ngayon nga po pinapanood po natin, wala pa naman tayong masyadong nakikitang ano doon, no. Pero yung mamaya buuin natin yung mga komento natin diyan sa pangkalahatan na opinion po natin sa dulo po ng video po na to. Dahil po dito, pansinin nyo mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, yung hawak nating mga placards, basahin natin isa-isa yung nakasulat yan. Tignan po ninyo, ang nakalagay, aming kahilingan, kapayapaan ng bayan. Problema'y lutasin, huwag palakihin. Okay, pasok po tayo dyan. Ako may nakikita na po akong hindi okay dito, no? Kasi una, kapayapaan, dapat po yun. Supportan po natin basta kapayapaan, maganda po yan. Pero dito po, meron na pong kulay, no? Ako for me, opinion ko lang po to, no? Kayo, kanya-kanya po tayo opinion dyan, malaya tayo dyan. Ang sinasabi po niya, kapayapaan, tama, kanina, mga sinasabi po natin, wala tayong makitang problema, pero ngayon, meron po. Yung sinasabi niya na yung parte, specifically, kung saan meron nakikita tayo na parang tila may kulay, ay yung sinasabi niya na, play natin ulit, no? Para mas accurate yung mapuntuhan po natin na part. Problema'y lutasin, okay, yan. huwag palakihin. Ayan, doon sa part po na yon, huwag palakihin, no? Hindi na maiisip yata ng iba yan na yan may kulay na, no? Para sa akin po, meron na po yan. Huwag palakihin kanyo. Ito po ay kaya nga po, 'di ba, yung isang video po, tignan po ninyo sa mga balita, nagpapasalamat na po si BP Sara sa inyong mga INC. Kung miyembro po kayo ng INC, ay parte po kayo sa pinagpapasalamatan ni Sara. Okay? So kasi malinaw po na ito po ay isang side yung pinaglalaban. At yun po ay yung anti-impeachment, no? Disclaimer lang yan po yung pagkaunawa ko po riyan. At kayo din po yung sinasabi ng marami na kung ito ay peace rally talaga, ito po ay dapat para sa kapayapaan talagang tunay. Walang dapat na sasakalin. Pero sa nakikita po natin,
na sinasabi po ay wag nang palakihin, ay sinasakal po natin yan yung yung daanan, pagpapatupad, pag-iimplementa ng ating rule of law ng batas sa bansa po natin. Merong iba't ibang mga jurisdiction, lalo na po sa mga pag-iimbestiga, sa pagpapataw po maging ng parusa, 'di ba? Ako po'y naniniwala kapag sinabi po nating pinalalaki lang dahil may usapang impeachment, ito po'y may kulay na, no? Bakit kailangan na idikta nito pong nila mismo, 'di ba? Although democratic country naman po tayo, may kalayaan naman lahat, pati mga reliyon. Okay lang po 'yan. Kanya-kanya, iba-ibang opinion. Pero ako, 'di ba, questioning ko kagad, bakit kita pakikinggan sa sinasabi mo na wag nang palakihin? Bakit lumalaki ba yung issue o malaki talaga yung issue? 'Di ba? Tama ba? Okay. So kasi pag sabi mo malaki, national, 'di ba? National issue, national problem, and mas malaki pa worldwide, 'di ba? Yan yung malaki po talaga mga usapin. Ako po naniniwala, yung issue po kay Sara ay malaki po talaga. No, hindi siya pinapalaki, malaki talagang issue kasi national issue. Usaping mga budget, 'di ba? Yung mga nakakaraan, hindi maipaliwanag na kay Mary Grace Piatos, sino ba 'yon? Okay, so pag nasilip, syempre sisilipin din yung kabila. Dapat kayo din, no? Yung ba'y tama? Ako po naniniwala, hindi po yun magiging maganda. Although dapat imbestigan lahat ng sangay ng gobyerno, pero hindi dapat makakansela yung pagpapatupad ng batas, pagkakaroon po ng tawag dito yung justice system po natin sa bansa natin. Iniimbestigahan pa lang, meron na pong pinapanigan ng marami, no? Hindi po yun maganda. So para sa akin po, yun po ay isa sa mali po. Dapat ang ano na lang, para sa kapayapaan, nandito kami para wag na po kayong magtalo, imbestigahan po ninyo kung kailangan, kung kailangan impeach, pero tatanggapin ba nila yan? Di ba hindi? Kasi meron na nga pong so far dahil sa pinapakita rin po ng mga salita po nila, yan po yung nakikita ko, may kulay na po itong pagdaraos po na ito ng rally, no? So skip na rin po natin siguro mismo kay Marcoleta, no? Ano bang sinabi ni Marcoleta dito, no? Okay, so uli titignan natin kung okay naman siya, sabi niya wala pong problema. 6.3 trillion pesos. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit, ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa 5 trilyong piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo'y gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lamang. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyales. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala
ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Okay, sa part po na yan, wala pa tayo masyado makikita. Kung totoo naman po yan, dapat lang po malaman din po ng mga kababayan po natin yan, bawat isa po sa atin. So, play pa natin. Sige. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon. Sapagkat sa halip na po, unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Okay, alright. Ayan na po. Meron na po kagad tayo nakita na hindi tama at hindi magiging maganda. May kulay na again. No? May problema. Makita po ninyo yung yung flow ng kanilang mga pananalita. Walang masama. Yung pronta. No? Yung harap na sinasabi nila. Wala kang makikita dun. Kapayapaan. O paghahayag ng mga pangangailangan malaman po ng mga tao. Pero dito po, dumadali sa bandang dulo. Madalas, yun po yung nagiging problema. Katulad po nung kanina, yung unang tao nagsalita at ito pong kasunod kay Marcoleta, walang masama sa una pero mamaya ipupukol pala. No, yun po. Ako po naniniwala, hindi na po yan magiging maganda. Hindi na yan tatawagin peaceful rally if you will blame someone. No, instead na lahat tayo may responsibilidad, lahat po tayo ay may pananagutan sa kanya-kanyang mga trabaho, ito po one-sided na po iyan, no? Ang mga utang ng bansa, pinakaunang-una, actually, mga ugat niya, sa mga nauna pa, no? Pabalik ng mga history na po yan. For me, disclaimer lang, yan po, yung ano po natin dyan. Hindi mo siya pwedeng isisisi sa isang administrasyon na kailan lamang, no? Kailan lamang nagkaroon ng kapangyarihan sa maraming bagay. Ngayon po, bago tayo magtapos sa video po na ito, nasa inyo na po yan kung paano nyo papanoorin ng buo. Ako po mga unang bahagi pa lamang ay nakikita na po natin yung dapat makita dyan. Hindi ko na para panoorin po yan. Nasa inyo na po yan kung panoorin nyo na ng buo yan. Para sa akin po, ito pong rally na ito ay hindi naman talaga para sa akin matatawag na peace o rally for peace o gitna. Kasi ang peace, kapayapaan, gitna yan. Titimbangin kung ano yung mabuti. At kapag nakita mo yung mabuti, doon ka sumusuporta. Masama ba namang imbestigahan si Sara Duterte? Masama ba? Masama bang ipatupad ang impeachment kung ito'y kailangan? Masama ba? Di ba hindi naman nila dumadaan naman sila sa proseso? Nilalatag naman kung may mga ibang ebidensya o ano man, di ba? Kahit pa kamag-anak mo, pamilya mo, ikaw mismo, kung talaga namang may kasalanan tayo, dapat tayong humarap, hagutin ng mga problema. Ganun po talaga kung magiging fair lamang tayo. Pero dito po, para sa akin, hindi to fair, unfair ito. Di ba? Hindi ako pro BBM, guys. Hindi rin ako supporter o panatiko ng mga politiko. Pero doon lang po tayo magko-komento sa nararapat nating sabihin. Wala tayong ibang boss, no? Si Lord lang yung tama talaga o tutusin. Dapat meron pong grounds yung ating mga pinaglalaban. Kung ako magiging parte ako niya, peaceful rally, hindi ko babanatan yung kasulukuyang administrasyon. Hindi ko ipaglalaban yung mga nililitis, lalo na kung kailangan naman talaga silang litisin. 'Di ba? Walang justification for any obligation na kailangan gawin ng isang tao. Obligasyon niya humarap, magpatotoo, pakita kung sino man ang akusado, patunayan yung sarili na walang kasalanan. At Diyos naman ang hatol bandang huli kung mali ang hatol, no? Katulad po kay De Lima, hindi natin alam kung dapat ba siyang hatulan o naman, pero nakulong na po siya at ngayon 'di ba? Hindi rin naman tayo supporter nitong mga tao po nito, pero kawawa naman kung mali yung implementasyon, pero unfair din kung hindi maipapatupad ang mga batas. Kaya ikaw, anong masasabi mo sa video po na ito? Comment down below. Pag-usapan po natin yan sa comment section. See ya ulit sa susunod na video.